Magandang gabi po, umakyat na sa 456 ang bilang ng patay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. At base sa tala ng NDRRMC, mahigit 500 pa ang nawawala. Marami ang residente ng New Bataan sa Compostela Valley. Pahirapan doon ang pag-recover sa ilang bangkay. Bumisita na kanina si Pangulong Noynoy Aquino sa mga nasalanta, kasabay ng kanyang pamamahagi ng tulong ang ipinag-utos ng presidente na imbestigahan kung bakit napakarami ang namatay. Mula sa Compostela Valley, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Mel, Mike, may ilang araw na rin nating inihahatid ang balita tungkol sa kondisyon ng mga kababayan natin dito sa Compostela Valley matapos ang pananalasa ng Bagyong Pablo. At dahil na rin sa pabago-bagong kondisyon naman ng panahon, ay ilang beses na rin tayo napipilitan na magpalipat-lipat ng lugar. Kanina lamang, Mel, Mike, ay naandun tayo sa bayan ng New Bataan at dahil sa pagbuhos ng ulan ay napilitan tayo agad na tumakbo dito sa mas mababang lugar ng bayan naman ng Compostela. At narito ang aking report tungkol sa mga nasaksihan natin sa lumipas na maghapon. Matapos matunton at may ulat natin kahapon ang kagimbal-gimbal na tila bundok ng mga natalupang troso at natuyong putik kung saan hindi bababa sa 5 bangkay ang ating nakitang hindi pa nare-retrieve. Ito ang dinatna ng ating team sa bungad ng poblasyon, bayan ng New Bataan sa Compostela Valley. Isang squad ng Philippine Army ang nakabilad sa araw, walang sinayang na oras para maialis sa pagkakakapit ang naaagnas ng mga bangkay. Pero isang labi pa lamang ang nakukuha ng retrieval operation nang bigla itong ipatigil pansamantala. Parang nakasemento siya ba? Hindi rin, kung wala yung equipment, hindi rin talaga mabuhat. Ito nakalantad na siya pero tinan mo, hindi mabuhat ng tropa. Yung mga mga nakalantad na mga katawan, yun lang muna yung makukuha ngayon. Halos 400 residente pa rin ang nawawala 3 araw matapos ang dilubyong dala ng Bagyong Pablo. Nag-deploy na ng K9 units ang Army pero hindi pa rin daw isinasantabi ang pag-asang may mahanap ang buhay sa mga biktima. Sa loob naman ng evacuation centers, Mel, Mike, tila lumilipad ang isip, tulala o di kaya naman ay pilit na lang nang humingiti ang ilang wala nang mauuwian at habang ang iba naman ay hati ang saloobin kung dapat ba na sila ay mangibang bayan na. Permanent na ba ito, ma'am, o babalik pa kayo? Babalik pa kami dito. Kasi dito naman talaga kami namumuhay. Naisip nang iwan na namin kasi tungkol sa mga trahedya na Sa ikalawang pagkakataon, sa loob ng 3 araw, napilitan ang buong GMA News team na lisanin ang bayan ng New Bataan habang unang muling sumpungin ang panahon. Kanina lamang sa ilang saglit lang ay biglang naglaho ang kalsada na nilubog ng rumaragas ang tubig. Halos hindi kayanin ng wiper ng ating mga sasakyan ang paghampas ng ulan at sa kabila nito ay hindi naman katulad ng namalas namin itong Miyerkules na gabi, Mel, Mike, walang mga residente o mga sasakyan na nagmamadaling makalayo. Ang paglilinaw sa atin ng Compostela Valley Provincial Government ay ito. The other night kasi nag-evacuate dahil may nag-text, may kumalat na text na ganito na yung Katiil Dam sa Oriental, kalapit lang yung sa Compostela yung neighbor namin yun sa Oriental Pumutok daw, but kung ang ulan kahit malakas, 1-2 oras lang, okay lang yun. Sa pagbisita ng Pangulong Noynoy Aquino kanina, namigay naman siya ng 10,000 pesos para sa kada pamilya na namatayan sa New Bataan. May mga parating na daw ng mga engineers para magtayo ng temporary houses sa probinsya at maglulunsad din daw ng cash for work ang DSWD. Pero ang mabigat na utos ng Pangulo, imbestigahan kung bakit marami ang namatay. Samantala, Mike, sa pinakahuling impormasyon na nakarating sa atin ay umaabot na sa 4 billion pesos ang total damage sa agrikultura na dulot nitong bagyong pananalasa ng Bagyong Pablo at sa ngayon ay umaabot pa rin sa 60% ng buong Compostela Valley na probinsya ang wala pa rin kuryente, Mike. Paano dyan, Cedric? Kaninang umulan, tas tumila. Umulan pa rin ba hanggang ngayon dyan, Cedric?
Yes, Mike, makulimlim pa rin hanggang sa ngayon. Yung naranasan natin na ulan kanina, ay ako di ako nagkakamali, mga 1 hour yun, o mahigit lang ng bahagya. No? Pero napakalakas na experience nating ulan kanina, Mike. Kung matatandaan natin yung ibinalita natin ng pagbuhos ng ulan nung isang gabi, Miyerkules ng gabi, kung saan nasaksihan natin yung pagmamadali ng mga kababayan natin dito sa may Compostela Valley na makatakas at makapag-evacuate agad. Mahina pa yun kumpara dun sa ulan na naranasan natin kanina. At ilang saglit lang na bumubuhos yung ulan. At ito yung pinakikita nating video, Mike, napakalakas ng pagdaloy ng tubig mula doon sa mataas na lugar. Kaya nagpasya na rin ang ating team na lumikas na mula doon sa New Bataan at para na rin sa kaligtasan ng ating buong team, Mike. At paano pag ganyang tulad niya, yan nakikita natin na pag umuulan at ganyan ang ragasan ng tubig, di tigil yung paghahanap at pagkuha sa mga bangkay. Ganun ba yun? Automatic yun, Mike. Kung ang schedule ng search and rescue, search and retrieval ay magsisimula pag putok ng araw, mga bandang alas 5, alas 6, at magtatapos ito pag kagat naman ng dilim. Pero pag sa mga ganitong cases na bubuhos ang ulan at magkakaroon ng pagbabaha, ay pansamantalang nasususpende ang search and retrieval operations. Bagaman na, Mike, napagalaman natin mula sa Army na kalat-kalat naman yung kanilang mga tropa dito sa may bayan ng New Bataan, at meron din naman sila mga area doon kung saan pwede silang magpahinga o pwede silang magpalipas ng oras habang hindi nagpapatuloy ang kanilang search and rescue operations, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo.